Igan, mga kapuso, generally peaceful sa buong Zamboanga City hanggang sa mga oras na ito ha. At hindi katulad doon sa kalapit na probinsya sa Basilan. Dito po sa Zamboanga City kung saan po tayo nagre-report ay aabot po sa kalahating milyon ang registered voters. Isa po ito o 7th vote rich sa buong Pilipinas. At ilan po sa mga nagpunta rito na nakita natin ay isang nanay na may kasamang kanyang anak. Pero normal naman po, Igan, mga kapuso, yung pagdadala ng anak. Pero ito pong particular po na kasong ito, kapapanganak lang niya, 12 days old pa lang ang kanyang baby at wala raw siya mapag-iwanan ng kanyang sanggol kaya dinala niya ito kasama ang isa pa niyang anak. Siya po si Annalisa, yan kasama po niya ang kanyang si baby Jasper na 12 days old pa lang at sabi po niya kailangan daw po talaga niyang bumoto, talagang pinagplanuhan niya ang kanyang pagboto, inilista niya ang kanyang mga pangalan bobotong senador hanggang sa mga local officials pero nahirapan nga po siya pagdating hanapin ang kanyang pangalan doon sa voters list. Kailangan po siyang tulungan ng mga election volunteers dito, pati po yung ilang poll watchers, hinanap na po talaga yung kanyang pangalan. Ang bad news po, kahit po sa kabila ng kanyang effort, ang ending, delisted na pala siya, itong si Annalisa. Pero nangako po siya na siya po ay magpaparegister ulit o i-check niya anong nangyari kasi talagang ini-insist niya na nakaboto siya ng huling eleksyon, hindi raw siya dapat na-delist. At ang maasa sa sana na yung mga iboboto niya sana ng kandidato ay matutupad yung mga pangako para sa mga katulad niyang botante na mahirap, maraming anak, pero pilit na lumalaban sa buhay. At yan muna ang latest, Igan, mula rito sa Zamboanga City. Ako po si JP Soriano ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025.